Hello everyone! Muntik lang maasar sa akin ng ate ko. Kita nyo nga yung itsura niya. Pero wag nyo nang pansinin. Sanay na ako dyan guys. At ito nga, napangiti ko nga siya ng ilang minuto lang. Sobrang lakas nga ng ulan dito sa kanila. At habang busy siya, nasilip ko pala. Ito yung motherhood ko guys, si Modra Bells. Na nandito pala. Medyo masama nga ang kanyang pakiramdam gawa ng sa ulan. At talagang sumasakit yung kanyang mga binti. Alam nyo naman yung ating mga mother. Pagka ganito, malamang tayo. Pagka tumanda tayo, ganito rin yung ating mararamdaman. Medyo marami na siyang nararamdaman guys sa panahong ito dahil nga maulan. At hindi siya makaalis ng husto. Masakit nga daw yung kanyang binti. At pumunta lang yan dito nung narinig niya na nandito ako guys sa bahay ng ate ko. Hindi nga ako nakadiretso doon sa bahay nila kanina gawa ng may mga tao doon sa may kanilang entrance. Kaya dito na ako nagdiretso guys. Dahil ito yung unang bahay na aking madadaanan. Kaya dito na ako dumiretso. Nakita ko rin pala na busy siya sa kanyang mga pinagkakakitaan. Masarap yan guys, pulburon. Order na kayo sa akin. Diyan lang ako sa kanya kumukuha. At kita nyo naman, napakasipag niyan. O, nakasimangot lang yan, kunyari. Pero talagang seryoso lang yan siya sa kanyang mga ginagawa. Talagang may mga, ano yan siya guys, yung mga pangiti-ngiti niya na yan. Yan, yung kanyang mga secret na pampasarap. At ito nga guys, pinapasok ko yung nanay ko. Naawa rin ako kasi sabi niya hindi siya makapagpapakain ng baboy. Gawa ng madulas at umuulan, nag-alala nga siya. At naghanap siya ng pwedeng mautusan na rin dito sa mga pamangkin ko sa pagpapakain ng kanyang mga alaga doon sa bukid. Kasi alam nyo naman guys, di ba, medyo mahina na yung tuhod ng ating mga nanay, mga magulang pagka ganitong tag-ulan. Sa bahay, nasa loob na lang yan ng bahay at habang pahinga-pahinga lang. Kanina nga pala, bago ako pumunta dito, nasa lubong ko ito yung ate ko. Kasama niya yung kanyang asawa at yung dalawa niyang anak na pumunta doon sa labasan. Kaya hindi ako kaagad nagdiretso dito. Yung pala guys, bumili lang sila ng yan gagawing pulburon at iba pa yung mga sideline niya. Kaya inantay ko pa bago ako dumiretso dito kasi alam ko naman walang tao. At ito nga napansin ko, sobrang putik talaga dito sa kanila. Ewan ba, hindi nila mapasemento-semento guys. Hindi na rin natin alam kung anong dahilan. At ito nga guys, yan. Ito talaga yung gusto kong pulot-pulutin dito. Yan yung pulburon nila guys. Talagang napakasarap niyan. Sabi ko nga, ituruan niya ako sa paggawa niyan para pagka wala siyang gawa or may maghanap sa akin, ako na yung gagawa. Sabi niya nga guys, may mga sikreto daw yan siya dyan. Kaya hindi niya pwede ituro sa akin at sa kanya na lang daw ako mag-order. Siya na lang ang gagawa. At wala naman tayong magagawa dyan kung ayaw niyang i-share sa atin ang paggawa nitong kanyang pulburon with mani. Pa yan siya dyan guys. At dadalhin nga niya yan doon sa tindahan niya. Kaya siguro. Pero may mga order din yan sa kanya. Marami rin pong nag-order sa kanya ng pulburon dahil nga masarap yung kanyang pagkakagawa guys. Kahit ako, may mga bata talagang hindi magsasawa kakain ng pulburon. Yung pipigilan mo na lang talaga yung sarili mo kasi mauubos yung pera mo kakabili ng pulburon. Malakas talaga yan sa kanya yung paggawa ng pulburon. At ang sabi niya nga, mahirap lang. Sa paghahalo-halo, kailangan talaga talagang pantay. At ito nga, medyo ginutom siya. Nagtimpla na rin siya ng gatas na pampalakas. At habang yan guys, nagmimerienda rin siya, iyan, pinapalamig niya muna yung kanyang mga ginawa. At ito yung kanyang anak na panganay, na pogi, talagang siya na yung gumawa ng kanilang ice na dadalhin doon sa tindahan. Abay, kailangan mag-volunteer para naman kahit pa paano makabawi sa mga pambaon-baon. So, paano ba yan guys? Hanggang dyan lang muna. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video.